Maagap din pong naghanda ang Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad sa paligid ng Bulkang Mayon matapos ang pagtaas sa Alert Level 3 nitong Martes. Si Faith Santiago, una sa balita. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagap na pangangalaga sa mga pamilyang Pilipino sa kalagitnaan ng aktibidad ng Bulkang Mayon, naka-full alert ang DSWD at agarang kumilos upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng mga residente sa karatig na lugar. Sa mensahe ni DSWD Disaster Response and Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, nakaantabay ang Quick Response Teams at Social Welfare and Development Officers kasama ang National Disaster Agencies hinggil sa kalagayan ng Bulkang Mayon. Nagsagawa na rin ng deployment ng DRMD staff sa 6-kilometer danger zone ng bulkan para sa isinagawang evacuation. Ilang oras matapos ang pagtaas ng Alert Level 3 sa bulkan, agad inilikas ang mga pamilya sa barangay Anoling sa Kamalig Albay at iba pang mga barangay sa 6-kilometer danger zone. Handa ang ahensya upang magbigay ng suporta na nagkakahalaga ng 137 million pesos ng combined standby funds at stockpiles, various mobile facilities at equipped response teams. Isa pa sa naging hakbang ay ang pagpreposisyon ng higit 111,000 family food packs, halos 17,000 na ready-to-eat food boxes at halos 16,000 non-food items sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Bumisita rin ang Angels in Red Vests upang tiyakin ang eksaktong bilang ng mga apektadong residente para masaayos ang kondisyon ng mga vulnerableng sektor at mapabilis ang pamamahagi ng tulong ng walang antala. 25 modular tents din ang kanilang inihatid sa Buwang Evacuation Center at Covered Court sa Tabaco City, Albay bilang pansamantalang tirahan ng mga lumikas. Ipinamahagi rin ng DSWD Field Office Bicol Region ang higit 160 ready-to-eat food boxes para sa mga naapektuhan, kasunod ang pagbibigay ng karagdagang tulong ng family food packs ayon kay DSWD FO5 Regional Director Norman Laurio. Nakaantabay rin ang dalawang mobile kitchens ng DSWD, Mobile Command Center para sa real-time coordination at mobile water system para sa tubig na maiinom. Patuloy ang pakikipagtulungan ng kagawaran sa lokal na gobyerno upang masigurong walang Pilipinong maiiwan sa oras ng panganib. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Faith Santiago, alauna sa balita, Congress TV.